China, napikon kay BBM. Nagalit. Yan pong ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Anyway, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Dito sa YouTube, kung ikaw ay nanonood, makikita mo po yung subscribe button sa ibaba. Click nyo lamang po yan, then click the bell and click all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At eto mga sangkay, sa mga nanonood sa Facebook, ito may papagawa po ako sa inyo saglit. Okay, madali lang to. Habang nanonood kayo ngayon sa Facebook, may makikita po kayong tatlong tuldok. Ayan po. Yung tatlong tuldok, itong nakikita nyo ngayon ay halimbawa lamang. Pero gawin nyo ito ng aktual ha. Ito mismong pinapanood nyo. Makikita nyo po yung tatlong tuldok sa bandang itaas. Pindutin nyo po yan. Then pagkatapos nyo mapindot mga sangkay, may lalabas po dyan na show more. Ayan po yung may plus. Pindutin nyo po yan. Okay? Yung show more. Then after that, pindutin nyo po yung bell. Makikita nyo po yung bell, yun po, katabi po ng subscribe, tapos pindutin nyo po yung all. Okay ba? Ganun lamang po kadali mga sangkay. So, eto na nga, pag-usapan po natin itong nangyayari ngayon sa Pilipinas at China na tila baga napikon. Napikon po mga sangkay itong China kay Bongbong Marcos. At eto, tingnan po natin. Pinatatawag ng China ang ambasador ng Pilipinas sa Beijing. Hindi kasi nila nagustuhan ang pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong Pangulo ng Taiwan. Hindi nagustuhan ang pagbati ng Presidente ng Pilipinas. Okay, yung pagbati ni BBM kay Taiwan President-elect. Actually, marami naman po mga bansa ang bumati dyan mga sangkay at pikon na pikon po talaga yung China. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Nagbunyi ang Taiwan sa bago nilang presidente. Wagi si Lai Ching-te na miyembro ng ruling Democratic Progressive Party. Sa May 20, opisyal na uupo sa pwesto si Lai. So, upo siya officially this coming May. Medyo mahaba-haba pa po mga sangkay. Si Lai ang sumusunod sa yapak na kapartido niyang si Tsai Ing-wen na tinik sa lalamunan ng China. Itinuturing kasi ng China na probinsya nila ang Taiwan pero inaalmahan ito ng Taiwan. Sa pakikipagpulong ni outgoing President Tsai sa mga opisyal ng Amerika, sinabi niyang administrasyon lang ang nagbago sa Taiwan pero hindi ang relasyon nito sa US. Umaasa pa nga siyang mas magiging matibay pa ang US-Taiwan relations. Kaya naman, ang President-elect na si Lai may banat agad sa China. Nako, eto na. Nabanan daw nila ang sinumang manghimasok sa kanilang bansa dahil naniniwala silang kailangan nilang maghalal ng sariling presidente. Hindi naman daw sila nagsisimula ng gulo. Gusto lang nilang panatilihin ang demokrasya. Si Pangulong Bongbong Marcos kinongratulate ang bagong presidente ng Taiwan. Eto na. Dito nag-umpisa mga sangkay yung pagkapikon nitong China kay BBM. At ngayon, sa pagkapikon po nitong China kay BBM, pinatawag po yung ambassador ng Pilipinas sa China. Pero hindi yan nagustuhan ng China. Kaya pinapatawag nila si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz. Labag daw sa One China policy ang ginawa ni PBBM. Ang bira. Labag daw sa One China policy. Nalang ng policy, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay ang Taiwan. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensaheng yan ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Alam ko mga sangkay, sa message na ito, mayroon pong pagbabanta ang China, no, against our country or against our government, against BBM. Na tila baga mga sangkay, winawarningan po tayo na wag daw makipaglaro sa apoy. Wag makipaglaro sa apoy. Almatic na mga sangkay. Alam nyo na ang ibig sabihin nun. Makahulugan nilang paalala sa Pilipinas. Ayun, ito po yun.
huwag makipaglaro ng apoy kaugnay ng isyu sa Taiwan. Inayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyu ng Taiwan. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong OFW roon. Okay. So, yan ang paliwanag ng ating DFA tungkol sa pagbati ni BBM sa Taiwan. Pero mga sanggay, ewan ko ba, hindi pa rin po matanggap kasi talaga ng China ngayon na ang Taiwan ay gumagawa na po ng sariling mga hakbang. May sarili na po silang gobyerno. Nag-i-elect po sila ng presidente. Na until now, iniisip pa rin po talaga nila na probinsya nila itong Taiwan. Mismo mga tao doon pumapalag na sa China at nakita nyo naman mga sangkay ang sinabi kanina. No, na hindi po sila magdadalawang isip na palagan ang sino mang manghihimasok sa Taiwan kagaya ng ginagawa ng China. Diba gusto nila mabalik sa control itong Taiwan. Ang problema, 3 lang ang sunod-sunod. Okay, 3 term na po. Itong 3 sunod-sunod na nananalo. Talagang, halos naman po lahat sila na kandidato ay ayaw na po talaga sa China. At may sarili po silang version ng story about dyan. Mga sanggi kung bakit. Pero, sa madaling sabi, itong China, gusto pa rin po talaga nila panghawakan itong Taiwan. Ayaw po nila mahiwalay eh. Diba? Kaya nga lang, nagpaabot po ng pagbati kagaya po ng mga iba't ibang mga leader ng iba't ibang mga bansa like Singapore, Japan, Pilipinas. No? So ngayon, init na init po yung ulo ng China. Kaya pikon na pikon kay BBM. Tila baga ang gusto mangyari ng China ay hawakan sa liig si Bongbong Marcos at pasunurin. Ganun po yung kanilang gustong gawin eh. Sumunod si BBM sa kung ano ang kanilang tinatawag na historically understanding about sa Taiwan. Niliraw rin ng DFA na sumusunod ang Pilipinas sa One China policy. Bilang pagtalima, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Wala rin tayong embahada roon. Pero kung may pagkakapareho man ang Pilipinas at Taiwan, yun ay ang tensyon nito sa China. Ang sa atin ay dahil sa agawan ng teritoryo at pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nakapagtataka na base sa survey ng Pulse Asia, 8 sa 10 Pinoy ang mas gustong kasama ang Amerika kaysa China sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa... Okay, guys. So, nagalit po ang China kay BBM. Actually, yung word na wag makipaglaro sa apoy, ito po yun mga sangkay. Ito yung sinabi ng China eh. Wag daw makikipaglaro sa apoy eh. Tila baga to eh. Matindi tong pagbabanta. Ayan oh. We solemnly tell the Philippines not to play with the fire on the Taiwan issue. Tapang din eh, no? Ibang klase rin po magbanta itong mga singkit na ito eh. Huwag daw makipaglaro sa apoy. Ayon po dito sa spokesperson ng China. Ang gusto po nilang mangyari, si BBM susunod sa kanila at maging walang sariling desisyon. Yun lamang sa totoo lang mga sangkay, kung mayroon ako wala na akong pakialam sa iba pang mga issue ng politika maliban na lamang po sa pagkakaroon ng maipush na yung charter change at magkaroon po ng maayos na provision ang ating yung ekonomiya natin pagpasok ng mga foreign investors. At sana nga magkaroon po tayo ng parliamentary system. Pero maliban dyan, isa sa pinagtutuunan natin ang pansin ay walang iba kundi ang pagtatanggol
sa sarili nating teritoryo like West Philippine Sea, nasakop po sa Philippine Exclusive Economic Zone. No? Yun po yung inaano natin, mga sangkay. Kasi mahalaga po ito na maipaglaban natin dahil karapatan po natin na ipaglaban ng sariling atin. Ano pat ang pinaglaban na nila ng mga naunang mga bayani, mga sangkay, kung pagdating po sa panahon natin ngayon, pababayaan po natin ang teritoryo natin. Diba? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, dito sa pagkapikon ng China kay BBM? Tila baga, nabad trip po sila eh. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, meron pa akong Facebook group, no? Ito po ay Hukbong Solid Sangkay. Exclusive lamang para sa mga solid sangkay, syempre. Okay? Ang gawin nyo lamang, hanapin nyo po ito sa Facebook kung ikaw ay talagang 100% solid sangkay. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Kapag nakita nyo na, mag-join group kayo. Pero syempre, make sure na sasagutan nyo lahat ng mga katanungan para makapasok po kayo dito. Okay? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.